Magandang umaga! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong umaga po ng October 4, 2025. Sa ngayon po ay tuluyan na nakalayo ang Bagyong Paulo at nasa layo na po ngayon ng 250 km west of Vigan. Nataglay ang lakas ng hangin na umaabot po sa 135 km per hour at bugso na 250 km per hour. Papalayo na po yan, pero nahahatak pa rin nito ang habagat na nakakaapekto po sa kanluran ng Luzon at ang trough nito. Pero sa susunod na mga oras ngayong umaga rin ay tuluyan na po yan na makakalabas sa Philippine Area of Responsibility. At yun naman po ang bagyo forecast. Meron pong low pressure area sa silangan ng extreme northern Luzon at may mga cloud clusters sa silangan ng Mindanao. Ang dalawang ito ay posible na lalapit sa Philippine Area of Responsibility at posible rin na papasok sa PAR ang isa bilang bagyo at tatawagin sa local name na Kedan na hahatak muli ng habagat. Pero hindi naman po yan nakitaan na tatama sa alinmang bahagi ng ating bansa. Pero paalala lamang po na posible pa na magbago ang forecast na ito. Kaya patuloy po tayo mag-antabay sa mga susunod na updates at ito nga pinapakita ng forecast model na ating ginagamit hanggang po sa susunod na 2 linggo. At sa lagay po ng ating panahon ngayong madaling araw dahil sa trough pa rin ng bagyo at ng habagat ay nakakaranas ng isolated rain sa ilang bahagi ng Palawan, Mindoro, Bataan, Zambales, Eastern Samar at dyan po sa may Sulu Archipelago. At mamaya ay sisikat naman na po ang araw sa malaking bahagi ng bansa pero may chance pa rin ng cloudy skies with isolated rains dyan sa may Palawan, Tawi-Tawi at ilang bahagi ng Polillo Island. At mamayang hapon, may mga tsansa pa rin ng maulap na kalangitan na minsan ay may mga pulo-pulo na mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Kaya kung lalabas tayo sa ating mga tahanan, ugaliin lamang po natin lagi ang magdala ng kahit anong panangga natin sa init ng araw at proteksyon na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman po mga baybayin, iwasan na muna natin ang papalaot sa kanlurang baybayin ng Northern Luzon, kasama na po ang Pangasinan at sa mga baybayin ng isla ng extreme Northern Luzon dahil ang mga alon dyan ay posible po na aabot hanggang sa 2 to 3.5 meters height. Kaya hanggat maaari ay iwasan na po muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para po mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So ito lang latest update natin sa araw na ito. At ako pumuli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!